Bago po aawit ang ating pong tagapag-awit sa tanghali pong ito, sa ating pagsamba mga kapatid, ay isang kagalakan na ipakilala po sa inyong lahat ang ating pong tagapagsalita sa araw po ng Sabat na ito. Tayo po ay nagpapasalamat at nagpupuri po sa Panginoon sa atin pong bisita po na ito. Siya po ay isang PTC, Pastor Teacher Counselor, isa pong corporate chaplain po ngayon ng GEPP Love Solution. Yan po ang kanyang ministry ngayon ng atin pong speaker. At ang speaker din po natin, mga kapatid, ay ang host ng Bayan at Biblia na makikita po sa YouTube. Yan. Kasama niya po dyan si Pastor Glenn Lagabon. Kaya kayo po kung meron po kayong time, pwede po ninyong mabuksan po yan. Ang pangalan po ng kanilang program is Bayan at Biblia na pwede po nating i-share din, masubscribe at ma-share po sa atin pong mga kaibigan. Kasama niya po ang Praise Advocate Chorus, kung saan po ang Praise Advocate Chorus po ay binubuo ng mga senior high school students at young professional po, mga kapatid. So ang ating pong tagapagsalita ngayon pong tanghaling ito ay marahil kilala na po ng iba sa atin, lingkod ng Panginoon, niligtas ng biyaya ng Panginoon, walang iba kundi si Pastor Ponge Kujamat. At bago po siya magsalita, ay aking pong ibinibigay ang panahon para po sa Praise Advocate Chorus sa isang tanging awitin papuri sa Panginoon. So we'll keep sharing.
Maraming salamat, Praise Advocate Chorus. Magandang umaga po mga kapatid. Maligayang araw po ng Sabat. Masaya ba kayo na kayo ay miyembro ng pamilya ng Diyos? Pwede bang sabihan nyo ang katabi nyo na masaya ako na makita ka ngayon? Pangalawa, pakisabi po sa inyong katabi, bumalik ka mamayang hapon 2:00. Pakisabi po. Alam niyo ang dahilan? Naglakbay ang mga bata ng mahabang oras. Nag-invest ang magulang ng salapi papunta rito para lamang maglingkod sa inyo. Amen? Amen. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng mas mataas na uri ng halaga, ng worth, ng value, ang paglilingkod po ng ating mga singing ministers, sinasabi ko sa kanila, you come to Palawan not to perform. Hindi kayo performers. You come to Palawan not to entertain people. You come to Palawan to serve God. You are all singing ministers. Amen. Amen. Like ko sinasabi sa mga kabataan at maging sa kapatiran, na sa oras na tayo ay dumako sa harapan ng ating Panginoon Diyos, wala tayong ibang motibo. Wala tayong ibang dahilan kundi itaas ang ating Panginoong Diyos. Walang ibang sikat, walang ibang bida, walang ibang ibubunyi, kundi ang pangalan po ng Diyos. Sa oras na magsalita rito ang preacher, it is not about Sir Ponch or Pastor Ponch. It is all about God. Ano po? Ang lahat ay papuri sa Panginoon. Sa oras na tumugtog ang pianist, huwag niyong pansinin ang kanyang pagtugtog. Huwag niyong pansinin ang laro ng kanyang kamay. Ang bawat tugtog doon, ang bawat melody, ay lahat ay nakatalaga sa ating Panginoon Diyos. At tuwing aawit po, ang koro, ang bawat isa sa inyo, tandaan nyo, ang pag-awit ay isang pagpuri sa ating Panginoon Diyos. Amen! Amen. Alam nyo, meron 2 worshippers sa church. Ang title po natin ngayong umaga is all about worship. Yan lang naman ang dahilan kung bakit tayo sumasamba. Ang dahilan kung bakit kayo iniligtas ng Panginoon, ang dahilan kung bakit kayo ay narito ngayon, ang dahilan kung bakit kayo ay naging kaani po ng Seventh-day Adventist Church. Primarily, gusto ko idiin sa inyo, you get baptized not to become an SDA. Gusto ko idiin sa inyo yan, ha? Magpapabinyag na ako para maging sabadista. Wrong. Mali po yan. You don't get baptized not to become a member of the mission. Yung mission nyo rito sa Palawan. Lahat ng mga nabautismuhan, purihin natin ang Panginoon sapagkat tinanggap nyo ang Kristo. You get baptized because dumating sa inyo ang mensahe ng kaliwanagan na nagbumula po sa ating Panginoong Hesu Kristo. At ngayon, kayo ay isa ng mananampalataya, isa ka ng Kristiyano at handa ka na para sambahin ang ating Panginoon Diyos. Yun po ang dahilan. Kaya nga, pag may nagtatanong sa akin bilang isang mananampalataya, tatanungin ako, 30 years na po ako sa paglilingkod. They would always ask me, Pastor Ponch, anong relihiyon mo? Anong relihiyon mo? Ang sinasabi ko, I am a Christian. I am a follower of Jesus Christ. Pero kung tatanungin mo ako, anong samahan ka, miyembro, then I would tell them, with all confidence, with all passion and intent, I would tell them, I belong to the Seventh-day Adventist Church. Amen. Mga minamahal na kapatid, mga bagong bautismo, kayo ngayon ay isa ng Kristiyano, isa ng mananampalataya, at narito ngayon sa iglesia ng Seventh-day Adventist Church for the very purpose na ang church na to ang siyang magbibigay sa inyo ng nurture, nourishment, encouragement, inspiration. Ang church na to ang magpapalakas sa inyo. Kung kaya nga ang bawat isa sa atin, bata, matanda, we are all accountable, responsible, na we have to really take care of the new members of the Seventh-day Adventist Church. Amen. Lahat ng mga bagong bautismuhan, narinig ko rin kanina, supposedly, ipepresent kayo, pero next Sabbath na lamang. Pwede bang patayuin nyo rito
ang nabautismuhan ngayong taon, year 2022. Pwede ba tamayo kayo? Bagong bautismo? Bagong bautismo. Okay, Maya. With all passion, confidence. Sige, tumayo po kayo. Yan, mga bagong binyagan. Tayo kayong lahat. Ayan. Mga minamahal na kapatid, tingnan nyo sila. Narito sila, miyembro ng pananampalatayang itong SDA sapagkat ang Diyos ay nagbigay sa inyo ng isang mabigat, critical na responsibilidad. Aalagaan nyo po ang mga kapatirang yan. Amen? Walang kapatiran na magugutom. Tandaan yan. Walang kapatiran na magugutom. Walang kapatiran na hindi makarating dito kasi sabihin la, wala po akong pamasahe. Kasi yan ay nilagaan nyo, dinala nyo sa pananampalataya, aalagaan nyo po sila. Ang kapatiran ba ng Palawan ay nangangako, pwede bang sabihin nyo, double amen? Okay, makakaupo na kayo. Ayan. Alam nyo, dalawang uri ng worshiper. Sana nandun tayo sa isang uri. Anong worshiper yon? Binasa po kanina ng ating kapatid dito sa unahan, ang Salmo 34:1 hanggang 3. Ang sabi rito ay ganito, sa wikang Ingles, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast to the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. 3. O magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Pansinin niyo po ang tatlong verses na to. Ang sabi ni Haring David, matapos niyang maranasan ng isang nakakatakot na karanasan, tumakas siya kay King Saul, napunta siya kay King Achish ng Gat, ng mga Philistine, at pagdating doon, nakilala siya na siya ang pumatay kay Goliath. Sa takot niya, nagkunwari siyang siraulo hanggang sa siya ay tumakas at nakarating sa isang kuweba. At doon sa kuweba, siya ay lumuhod sa Panginoon at nabigkas niya ang mga pangungusap na to. At ang sabi niya, I will bless my Lord at all times. At habang sinasabi niya ang salitang blessing the Lord at all times, ano ang posisyon ni David? Siya po ay nakaluhod at sa kanyang pagluhod ay nag-offer siya ng 3 regalo sa Panginoon. Ang unang regalo niya, I will bless the Lord with my praises. Pangalawa, I will bless the Lord with my boasting. Pangatlong, sabi niya, I will bless the Lord with exaltation or magnification. Gusto kong idiin sa inyo bilang worshiper. Nang isang worshiper, importante maranasan po ang Salmo 34:1 hanggang 3. Pero bago ko bigyan niya ng mas malalim pang pakahulugan, ano ang difference ng religious worshiper at spiritual worshiper? Makinig po kayong mabuti. Minsan lang naitanong sa akin to, Sir Ponch, ano ba ang pagkakaiba ng isang sumasamba na religyoso at isang sumasamba na spiritual? Ang isang sumasamba po na religyoso, bago pa siya dumako sa church, ito na ang mind frame niya. Kinakailangang magsimba ako para malaman nila active pa ako. Ayan ha. Kinakailangan simba ako para malaman nila na member pa ako ng SDA Church, hindi pa ako lumalayo sa Panginoon. Kinakailangan ayusin ko ang damit ko para sabihin nila, wow, nakasabat dress, maganda ang suot mo. Pagsimba ng religious worshiper, pagdating doon, kamusta kaya yung suot ko? Pag siya naglingkod, okay ba yung pagsasalita ko? Yan. Kamusta yung awit ko? Walang nag-amen ah. Walang nag-amen, walang pumalakpak. Ang tawag dyan, religious worshiper. Na ang lahat ng ginagawa mo, paglubog pa lamang ng araw, ang nasa isip mo na yung sarili mo, maganda kaya yung suot ko? Nasa isip mo lang pupunta ka sa church, aawit ako, kinakailangan maganda yung boses ko. Kinakailangan tama yung construction ng aking English. Kinakailangan hindi lang ako mapulaan. Ang religious worshiper, everything that he does is all about himself. It is always self-exaltation. At sa oras na may nagpipreach dito, sa oras na may nangaral, ang laging nasa isip niya, hindi ako yun. Hindi ako yun ha? Oh, hindi ako yun. Ayaw niya na siya ay tinatamaan sa loob ng iglesia. We call that religious worshiper. Ang religious worshippers, ang ayon sa Biblia, pansinin nyo, yung differentiation ng isang publican at isang pariseyo. Nagpunta siya sa church at nakita niya ang sarili niya marumi. In-acknowledge niya, Lord, I'm a sinner just like what happened to Isaiah.
nang siya ay humarap sa presensya ng Diyos, naramdaman niya, I am a sinner. And he has to confess his being sinful before God. Sabi niya, Lord, mahina ako, makasalanan ako. Hindi ako nagbibigay ng tithe. Hindi ako tumutulong. Lagi akong late, Lord. Ang nakikita niya yung kanyang kahinaan. We call that, okay, a spiritual worshiper. Nakikita niya ang kahinaan niya. Whereas ang religious worshiper, who is the Pharisee, anong sabi niya? Panginoon, lagi ako nagbibigay ng ikapo. Panginoon, ako ang donor niyan. Panginoon, ako ang nagpagawa niyan. Tuwing makikita mo siya, hindi matatayo yan kung hindi dahil sa akin. Hindi maayos ang church kung hindi dahil sa akin. We call that religious worshiper. The spiritual worshiper is different. Wala siyang ibang gagawin sang-ayon dito sa Salmo 34, 1-3, kundi ang itataas niya, hindi si pastor, hindi si elder, hindi si deacon, hindi ang donor. Ang itataas po niya ay walang iba, kundi ang nagbigay ng buhay, ang nagbigay ng karunungan, ang nagbigay ng lakas. Siyang tumutulong sa inyo kung bakit kayo ay meron ngayon. Merong bahay, merong kotse, merong ari-arian, merong trabaho. Wala kang ibang tataas, no more, no less, kundi ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Amen. We call that spiritual worshiper. At sa bawat sermon na maririnig mo, ang panalangin mo, Panginoon, please, sana ang sermon ngayong umaga ay babaguhin ang buhay ko. Sana ang sermon ngayong umaga ay dadalisayin ng aking pag-ugali. Magaspang ako, marumi ako, marami akong kahinaan. Lord, sana po ang sermon ng inyong sugo na kapatid na Sir Ponching ang magbabago ng buhay ko sa oras na to. And I would come out from this church, from this hall, a renewed person, refreshed person, and I'm now ready to become a witness just like what they sang. Nga sabi niya, hahayo sila para i-proclaim ang kabutihan ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, kayo mga bagong bautismo, tinawagan kayo ng Panginoon para inyong i-celebrate at i-proklama ang kabutihan ng Diyos sa buhay ninyo. Kung inyong naunawaan po ang mensahe ng awit, you become a witness, you become an ambassador, you become, kumbaga, a servant of God. At tayo ngayon ay hahayo para isigaw sa mga tao na tayo ay binago ng ating Panginoon Diyos. Pansinin natin ang talata. Verses 1-3. Anong sabi doon? I will bless the Lord. Alam niyo ba yung salitang bless? Sa kaluhod, iisa lang yon sa root word ng Hebrew. To bless the Lord is to kneel down. Kaya nga, blessing the Lord is a command. It is not an option. I bless you, Lord. I bless you, Lord. Mapapansin niyo po yan sa aklat ng Salmo. God's people is commanded. They were commanded to bless the Lord. Because literally, when you bless the Lord, you prostrate before God. Yan po ang ibig sabihin ng blessing the Lord. Luluhod ka sa harapan ng Diyos. Magpo-prostrate ka ganyan. At ano ang ibig sabihin yan? The moment you bow your head before God, sa oras na ikaw ay lumuhod, bakit ba lumuluhod tayo pag sumasamba? Basta lang ba makaluhod? Alam niyo bang ibig sabihin ng pagluhod sa oras na ikaw ay lumuhod na ganon? Ibig sabihin nun, isinusuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. When you bless the Lord, you surrender your life to Him. Amen. Kaya pansinin nyo, nung panahon ng gera kahit ngayon, pag natalo ng Ukraine ang Ruso, ano ang posisyon ng kanilang mga kamay? Nakataas ang kamay. Ang ibig sabihin niyan ay surrender. Pag ang Kristiyano ay sumuko sa Diyos, maliban sa pagtaas ng kamay, at yan ay isang practice ng Hebrew community at kahit ngayon, tinataas ang kamay at lumuluhod, ibig sabihin po niyan, ating isinusuko ang buhay natin sa Diyos. You surrender your life. And not only your life, a part of your life, you surrender your heart. You surrender your mind. You surrender your body. You surrender everything about you. Isinusuko mo ang lahat na meron ka sa buhay mo. Yan po ang ibig sabihin ng blessing the Lord at yan ay elemento ng pagiging spiritual worshiper. Narito ka para isuko mo lahat sa Diyos. Isinusuko mo ang pagtugtog mo sa piano, Lord, please play the piano with me. Isinusuko mo ang pag-awit mo, Lord, please sing with me, with your angels. Sa oras na ikaw ay mangaral, Panginoon, speak through me. Ikaw ang mangusap sa pamagitan ko, and I'm surrendering. Lahat ng pinag-aralan ko po, isinusuko sa inyo, Lord, please, kayo ang manguna sa akin.
Mga minamahal na kapatid, importante ang blessing the Lord. When you bless the Lord, you surrender your life, you submit your life. Ibig sabihin nun, sabi ni David, Panginoon, sinusuko ko na ang sarili ko. Panginoon, nagpapasakop na ako sa iyo. Ikaw na ang masusunod sa buhay ko. At yan po ang ibig sabihin ng blessing the Lord. Kaya nga po, ang pagsamba ay hindi basta pagsamba. Ang pagiging Sabbatarian, ang pagiging Seventh-day Adventist ay hindi lang basta ganon. Sa oras na kayo ay umacknowledge na ang Panginoon na siya nating Lord of Sabbath, excuse me, na siya ang Lord of Sabbath, alam niyo bang ibig sabihin yan? Nang kami po ay maging Seventh-day Adventist Church, maging member ng church na to, naalala ko po yung dahilan kung bakit kami naging member ng church na to. Ang sabi ng nanay ko, isang araw, may nagpunta sa karinderya sa Helios Street sa harapan ng Maria de Leon sa Pasay. At pagdating doon, nagtanong yung lalaki, ang pangalan niya, brother, I think Jess Rada of Manila Center. Faithful witness. Ang sabi ni Brother Rada, ano po ito? Sagot ng nanay ko, baboy. Ito, baboy. Ito, baboy. Baboy. Lahat baboy ang tinda. Sabi ni Brother Rada, wala ho ba kayong manok? Wala ho ba kayong isda? Sabi, wala. Ito lang, baboy, 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 baboy. Ang sabi nung nanay ko, bakit ba hindi ka kumakain ng baboy? Kasama ba yan sa pinagbawal ni President Marcos Sr. kasi 1972 noon? Kadideclare lang ng martial law. Pinagbawal na rin ba ito ni Marcos Sr. ng ating presidente? Sabi niya, hindi. Ang nagbawal po ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Bakit? Saan nakasulat yan? Nung panahon niya, nag-aabuga siya ang nanay ko. Ang sabi ng Brother Jess, may Bible po ba kayo? Yes, may Bible ako. Kinuha ng nanay ko ang Bible at binasa doon ang pangungusap mula sa Leviticus 11 and Deuteronomy? Okay, Deuteronomy 14. Di ba? Ayan, binasa doon. Binasa. At alin na po, yun na ang pasimula kung bakit ang magulang ko ay naging mananampalataya. Nung siya ay bago bautismuhan, dumating ang lolo ko. Ang sabi ng lolo ko, Lydia, Librada. At inadres ang tatay ko, Leon. Sa oras na kayo ay maging mananampalataya, itatakwil ko na kayo. Sumagot ang nanay ko, ang sabi ng nanay ko, mula sa Biblia, ang sabi ng nanay ko, unahin ko muna po ang Diyos bago ang tao. And that was the beginning. Kung bakit siya at kaming lahat ay naging mananampalataya at naging miyembro ng Seventh-day Adventist Church. Bakit ko sinasabi sa inyo ang mga bagay na ito? Sapagkat simula na ang magulang ko ay tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo, ang nanay ko po ay nagbigay na ng tinatawag nating isang dedikasyon na siya ay isang Marian. Lahat ng ginagawa niya para kay Mama Mary. Lahat ng ginagawa niya, lahat ng passion niya para kay Mama Mary. Lahat ng kanyang offering para kay Mama Mary. Lahat ng kandila, Mama Mary. Lahat ng bigay, Mama Mary. Pero nang siya ay naging isang mananampalataya na, sabi niya, hindi na ako sasamba ngayon kay Mama Mary. Dati, Marian ako. Ngayon, ang sasambahin ko na ay ang Diyos na lumikha sa akin, my beloved Father. Ang nanay ko, lagi yan nagjo-journal. Ang journal niya kay Mama Mary ay mataas pa sa akin ang dami. Simula nang siya ay dalaga pa. Sulat niya ng sulat, Mama Mary. Pero when she decided to respond to the call of God to become a Christian and member of the SDA Church, sumusulat siya ngayon ang sulat niya, my beloved Father. At ang sabi niya doon sa kanyang sulat, babasahin ko po yun, wala siyang ibang offering kundi ang offering ng pagpuri, ang offering ng pagyayabang, ang offering ng magnification, at yan ang offering na ginawa ni David, at yun din ang offering na kinakailangan gawin nyo. Sa oras na kayo ay mag-prostrate, sa oras na kayo ay sumamba sa Diyos, sa oras na kayo ay mag-bless kay Lord, anong i-offer nyo? Ang sabi sa Biblia, you have to offer the praise before God. Everybody please say, praise the Lord. Yan ang dahilan kung bakit ang mga kapatiran natin, born-again Christian, Pentecostal movement, even the fundamental movements, they would always say, hallelujah and praise the Lord. Kasi ang root word ng praising and boasting is ale. Hallelujah. Kaya mapansin nyo, tuwing sila ay sumasamba, laging pinupuri ang Panginoon. Minsan nakakalungkot, ang ating pagsamba is more of the program, more of the activities. Nakalimutan na natin na ang tunay na pagsamba ay laging pagtataas ng pangalan ng Diyos. Kung kaya nga po, binabanggit sa Salmo 100, 1-5. Ano sabi doon? Laging lang sinasabi, pagpasok mo sa bahay-sambahan,
ipe-praise mo na ang Panginoon, and they would always say, God is good, God is love, and God is faithful. Laging pagpuri sa Kanya, offer your praises. Because every time you praise the Lord, you raise His name, you exalt His name. At kung kayo ay magyayabang, huwag kang magyayabang kasi ang pagiging mayabang ay hindi gusto ng Panginoon. Pero ang Biblia ngayon ay nagpapayo, gusto niya na ang bawat anak ng Diyos ay maging mayabang. Amen. Wala nag-i-amen, oh. Wala nag-i-amen kasi ayaw niya na mayabang eh. Pero ang sabi sa Biblia, ang sabi doon, you have to bless the Lord, you have to praise the Lord. Ang sabi doon, I will praise the Lord at all times. His praise will always be in my lips. I will boast in the Lord. Literally, the word boasting there is pagmamayabang. Gusto ng Diyos ay maging mayabang ka. Pero, sino ang ipagyayabang mo? Si Pastor Ponch? Hindi. Sino ang ipagyayabang mo? Si Elder? Hindi. Sino ang ipagyayabang mo? Nakapasa ka sa board exam? Hindi. Sino ang ipagyayabang mo? Meron kang magandang bahay? Hindi. Ano ang ipagyayabang mo? Meron kang kotse? Hindi. Sino at ano ang ipagyayabang mo? Isa lang ang inaalaw ng Panginoon. Gusto ko ang anak ko ay maging mayabang, pero wala siyang ibang ipagyayabang kundi bagkos kung gaano ko kabuti sa buhay niya. Amen. Ipagyabang nyo ang Diyos. Ang Diyos ko ay mabuti. Ang Diyos ko ay dakila. Ang Diyos ko ay tapat. Ang Diyos ko ang bato. Ang Diyos ko ang tanggulan. Ang Diyos ko ang siyang tagapagligtas. Ang Diyos ko ay laging malapit sa akin. Yan po ang ibig sabihin ng pagmamayabang. Kung bakit ako ay mayroong bahay ngayon, ang Diyos ko ang nagbigay ng bahay na to, at ang bahay na to, Diyos ang may-ari. Ako ay katiwala lamang. Kung bakit ikaw ay mayroong sasakyan ngayon, hindi mo sabihin, ang may-ari ng sasakyang yan ay ang Diyos dito sa lupa. Nandyan ang pangalan ko, pero ang may-ari talaga niyan, si God. Amen. Ang cellphone na hawak nyo, kung bakit pag araw ng Sabat, huwag kayong magse-cellphone. Sabihin natin na pang sarili nyo. Araw ng Sabat, may cellphone. Huwag kang magse-cellphone. Kasi ang cellphone na yan, ang may-ari ay ang Diyos. At gusto ng Diyos na ang cellphone yan ay gagamitin mo para siya ay maluwalhati maging sa araw ng Sabat. Amen? And I'm talking to the young people. Pero wala akong nakikita rito sa inyo, purihin ng Panginoon. Lahat po ay para sa Diyos. Magyabang tayo. Pag kayo ay nakapasa sa board exam, sabihin mo, yan, nag-aral kasi ako, ang galing ko. Ang galing nag-aral, kaya ako nakapasa eh. Hindi. Kaya ka nakapasa kasi ang Diyos ang nagbigay ng karunungan sa iyo. Ipagmamalaki mo yun kasi mayaman ka. Hindi ka yumamang dahil sa sipag mo. Ang sabi sa Biblia, hindi ka yumaman kasi hard worker ka. Kaya ka yumaman kasi ang Diyos ang nagbigay ng kliyente. Ang Diyos ang nagbigay ng customer. Ang Diyos ang nagbigay ng karunungan. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng ingenuity para ikaw ay makapagnegosyo. Everything belongs to God. Ang lahat ng credit ay sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, magyayabang ba tayo? Everybody please say, magyayabang ba tayo? Amen? Amen. Pwede tayong magyabang, ang ipagyayabang natin ay ang ating Panginoon Diyos. Nasa isang church ako. Hindi ko po babanggitin ng church. Pero masakit ang nangyari. Panahon ng Sabbath School, tumayo yung teacher. Pagtayo ng teacher, may nagprotestang isang miyembro. Ang sabi ng miyembro, huwag niyong pagsalitain yan. Yan teacher na yan, makasalanan yan. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Nagkagulo ang church. Inisa-isa niya, kilala ko yan. Ba't nagtuturo ng leksyon niyan dito? Kilala ko yung tao niya, pahabain yan. Ako po ang speaker nung time na yon, second service, na-invite ako. Nagkakagulo, commotion. Ano po? Tindi ng kaguluhan. Hindi na po ako nakatiis. Sabi ko, tumayo po ako, at nirespeto naman ako. Nagsalita po ako. At ang sabi ko sa kanila, ito ang sabi ko sa kanila, walang pwedeng magsalita dito sa unahan. Walang pwedeng magsalita dito sa unahan. Kahit po ako, hindi dito pwedeng magsalita. Pero bakit ako magsasalita? Bakit siya magsasalita? Bakit ikaw ay magsasalita? Bakit ikaw aawit dito sa unahan? Bakit ikaw tutugtog dyan? Bakit tayo nandito? Wala po tayong ibang ipagmamalaki. Wala po tayong ibang ipagyayabang. Kahit na tapos ka pa ng bachelor, tapos ka pa ng masteral, kahit tapos ka pa ng doktor, kahit meron ka pang position sa lipunan, inhinyero ka, ikaw ay abogado,
Sino ka? Doktor ka. Wala kang ipagmamalaki. Kung bakit ako, kayo ay nagsasalita rito sa unahan, we can only boast of one thing. Pwede lamang tayong magyabang ng isang bagay kung bakit tayo ay nagsasalita. At ano po yun? Saved by the blood of Jesus. Amen. Amen. Kaya ako nagsasalita rito, hindi dahil sa invited speaker nyo ako, o marunong ako magsalita. Hindi ako nagsasalita rito kasi may pinag-aralan ako. Walang kwenta lahat yon, basura yon sa harapan ng Diyos. Kaya ako nagsasalita rito kasi ako'y kilala sa lipunan, basura yan sa harapan ng Diyos. The very reason why I stand before you, it is all because of God's grace and mercy. At yun ang ipagyayabang natin. Kaya nga ang sabi ni Pablo, para sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay isang pakinabang. Ang sabi ni Pablo, lahat ng aking pinag-aralan, lahat ng aking naabot ay naging isang basura. Ang term na ginamit doon, rubbish before God. Kasi nakilala ko ang Kristo. Mga minamahal na kapatid, ngayong umaga, lalabas tayo sa bahay-sambahang ito sapagkat alam natin, ang dahilan kung bakit kayo ay isang mananampalataya, ang dahilan kung bakit kayo ay miyembro ng SDA Church, upang kayo ay maging isang liwanag. At sa pagiging liwanag ay wala po kayong ibang pupurihin kundi ang Diyos. Wala kayong ibang ipagyayabang kundi ang Diyos. At ang sabi doon, wala kang ibang ibubunyi, magnification, exaltation, kundi ang ating Panginoon Diyos. At alam niyo ba ang ibig sabihin ng word na bunyi doon, magnifying God, ay halos katulad yan ng glory. The moment you give glory to God, ibig sabihin yon, ikukwento nyo, itetestify nyo kung ano ang kabutihan ng Diyos sa inyo, mga minamahal na kapatid. Sabihin nyo sa tao, ito ang ginawa sa akin ng Panginoon. Kung bakit ako nakapasa, ito ang ginawa sa akin ng Panginoon. Kung bakit nagtagumpay ang negosyo ko, ito ang ginawa sa akin ng Panginoon. Kung bakit ako nakalakad, ito ang ginawa sa akin ng Panginoon. Kung bakit humaba ang buhay ko, ito ang ginawa sa akin ng Panginoon. Minsan kasi nakakalimutan natin na kaya humaba ang buhay natin dahil sa kinakain nyo. Tama naman yon. Kaya humaba ang buhay nyo kasi ito ang ginagawa nyong practice. Tama naman yon. Pero tandaan nyo, sino ba ang nagbibigay ng buhay? Sino ang nagbibigay ng ating kanin? Ang ating kinakain, ang buhay natin. Ang sabi sa Psalm 91, longevity comes from the Lord. Amen. Ang sabi sa Bible, wealth and honor comes from the Lord. Mga minamahal na kapatid, sana bilang isang mananampalataya, bilang isang member ng Seventh-day Adventist Church, pag kayo ay dumako na rito, sana maranasan natin ang pagiging isang spiritual worshiper. Nalulungkot ako pag tayo ay religious worshiper lamang. Pag ikaw ay religious worshiper, nakatingin ka sa katabi mo, ang dami namang makeup nun, ba't ganun ang labi nung pulang-pula? Religious worshiper yan. Ha? Religious worshiper yan. Nakatingin lagi kung ano mapupulaan niya. Pero ang spiritual worshiper, Panginoon, makasalanan po ako. Tulungan niyo po ako. Panginoon, please lang po, alisin niyo po sa akin ang pagiging marites. Ayan na. Yan ang spiritual worshiper. Panginoon, tulungan niyo po ako huwag tumingin sa kapwa ko. Tulungan niyo po ako huwag tumingin sa preacher. Tulungan niyo po ako tumingin lamang kay Kristo. Kaya nga ang song ay, Turn Your Eyes Upon Jesus. Mga minamahal na kapatid, tatapusin ko na po ang mensaheng ito. Gusto ng Panginoon, lahat tayo ay sumamba sa Kanya. At ang pagsamba na gagawin natin ay hindi natatapos tuwing araw ng Sabat. If you think and believe, worship begins from the sunset hanggang sa sunset, hindi po. Thank you so much. Becoming a worshiper, a spiritual worshiper, is a 7 days experience. Ang pinakamalungkot na karanasan po ng isang tao ay pag yun naranasan lamang niya ang Diyos tuwing araw ng Sabado. Malungkot po yun. Importante, sa bawat araw ng buhay natin ay nararanasan natin ang ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. Kaya nga paglabas dito, isa kang mananampalatayang Kristiyano. Dumating ang Linggo, mananampalataya ka pa rin. Lunes hanggang Biyernes, mananampalataya ka pa rin. At ikaw ay patuloy na sumasamba. Minsan iniisip natin ang Sabat nagkapasimula sa loob ng church, mali. Minsan iniisip natin ang worship nagkapasimula sa loob ng church. That's very, very wrong concept of worship. Tandaan nyo, worship begins in the heart. Worship begins in the heart. Hindi po yan dito. Minsan paagahan tayo. Naku, habulin ko ang Sabbath School. Dapat makuha ko ang blessing ni Lord pag araw ng Sabbath School. Hindi po.
The blessing of the Lord does not begin inside the church around 8 o'clock a.m. The blessing of the Lord begins anywhere and wherever you are, it begins in the heart because you worship the God of truth and spirit. At yun ang gusto na maging karanasan ng bawat miyembro, ng bawat bisita, ng bawat bagong binyagan. Kasama na kami na tayo ngayon ay sama-sama sasamba sa Panginoon. Mula rito hanggang sa bagong buhay na ibibigay sa atin ng Panginoon doon sa langit na bayan, sa bagong langit at bagong lupa. Naway pagpalain tayo ng Panginoon ngayong umaga. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hinilingan ko po ang lahat na tumayo. Dakilang Diyos, narito po ang inyong mga anak. Narito po para kayo ay aming sambahin. Kung sa kalagitnaan po namin ay nakita nyo na kami ay isang religious worshiper, humihingi po kami ng tawad sa inyo. Nawa Panginoon, kaming lahat ay maging isang tagasamba, nagpapakumbaba sa inyong harapan at tatanggapin po namin ang anumang mensahe, biyaya, kahabagan at kalakasan na ibibigay niyo po. Ingatan niyo po, Panginoon, ang iglesyang ito sa Palawan. Ingatan niyo po ang kanilang misyon, ang lahat ng tagapanguna, ang lahat ng leadership sa iglesyang ito, ang bawat miyembro, Panginoon, naway walang isa man sa amin ang mawawaglit kundi bagkos ang lahat po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. At simula sa oras ito, Panginoon, naway tanggapin po namin ang pagpapala po ng inyong presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang maghahanda sa amin sa huling panahon at maging sa kahirapan, O Panginoon Diyos, ay mananatili kaming tapat sa inyo. O purihin po ang iyong pangalan ngayon at magpakalanman sa matamis na pangalan po ni Jesus ay ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.
Happy Sabbath po sa inyong lahat.